ang pista ng Julan Yatra. Tradisyonal na sa India na ang mga babaeng anak na may asawa ay muling magbabalik sa tahanan ng kanyang mga ina pagkapanahon ng tag-araw para sumali sa Julan Yatra na pista. Ang pista ng Duyan. Kasama ang kanyang mga kaibigan na babae, si Radharani ay laging sabik na makita ang kanyang mga magulang na si King Brishabhanu at ang Queen Kirtida ng Barshana. Taon-taon ay sumasali sila sa Julan Yatra, ang pista ng Duyan. Upang makalayo sa mapagmasid na mga mata ng kanyang biyanan na si Jatila at ang kanyang hipag na si Kutila, ay masayang-masaya naman na nakakasalamuha ni Radharani ang kanyang mga kaibigang babae at pati na si Krishna. Isang taon ang hinihintay ni Radha upang ang kanyang kapatid na lalaki na si Sridama ay bumalik sa kaniyang tahanan at kuhanin siya patungo sa Barshana. Nang hindi pa siya nakakarating, ang pakiramdam ni Radharani ay naiwan siya at siya ay nagsimulang umiyak. Ang isang tao na bumibisita sa Barshana ay nakita ito at sinabihan ang ama ni Radharani. Nang malaman ni Haring Brishabhanu ang kalungkutan ng kanyang anak na babae, ay agad-agad niyang pinapunta si Sridama sa kanyang kapatid na si Radha. Pinagmamasdan pala ni Radha ang daan papunta sa Barshana gabi at araw. At nang makita niya na ang kanyang kapatid ay dumarating, malayo pa lamang ay agad niya itong sinalubong, niyakap at may luha sa kanyang mga mata na natutuwa siyang makita ito upang dalhin siya sa kanyang mga minamahal na magulang. Ang akala niya nga ay nakalimutan na siya ng mga ito. Tulad ng inaasahan, si Jatila ay ayaw sanang payagan si Radhika dahil sa marami pang gawain sa bahay. Isa pa, sabi niya na ang maitim na lalaking si Krishna ay mapanganib para kay Radha kung ito ay aalis sa kanyang tahanan. Nang nagbigay naman ng mga regalo si Sridama kay Jatila, ay agad na ring pinayagan ni Queen Kirtina at ni Jatila si Radharani upang makaalis ng ilang araw at dumalaw sa kanyang mga magulang.
Nang makarating na si Radharani sa palasyo ng kanyang ama, ay agad-agad niyang pinagmasdan ang kanyang mga mahal na magulang at siya ay napaiyak ng sobra sa kagalakan. Ang pista ng duyan ay nagsisimula na at si Radharani at ang kanyang mga kaibigan ay sumali sa kasiyahan. Subalit si Radha ay hindi lubusang naging masaya kung wala ang kanyang minamahal na si Krishna. Nang malaman ni Krishna na dumating na si Radha, ay nagbihis ito na parang isang gopi, babae na nagtitinda ng mga pulseras at ng mga kwintas na bulaklak. Paminsan naman, siya ay nagtago sa ibang anyo para lamang magkaroon ng pag-aayos na makita si Radha sa sekretong gubat. Isang araw, nang si Radha ay siyang-siya na nakaupo sa duyan, dahan-dahan na si Krishna ay dumating at siya at ang duyan ay itinulak nito ng napakalakas. Natakot si Radha at siya ay napaiyak, napasigaw, "O Krishna, tulungan mo ako! Tulungan mo ako!" Dali-dali naman na si Krishna ay naupo sa kanyang tabi sa may duyan. At ang nasiyahang si Radha ay kumapit ng mahigpit sa kanya. Laging ginagawa ni Krishna na biruin si Radharani upang ito ay mahigpit na't kumapit at yakapin siya. At lagi nang nagtatagumpay si Krishna sa kanyang mga ginagawang pandaraya. Napapakapit nga sa kanya ng mahigpit si Radharani. Sa ganitong paraan, ang Julan Yatra o ang pista ng duyan ay laging pinagsasaluhan ng may kasiyahan ni Radha at ni Krishna taon-taon. Haribol.